Ang galing yun. Hello guys, good afternoon. I am Randolph, your resident tito from Edge, and this is Ask Edge. So ito nga po, meron tayong pag-uusapan. We would like to call this the ultimate Tito Gaming Monitor. Bakit Tito Gaming Monitor? Well, para sa aming mga tumatanda, okay, aminin man namin o hindi, we are more on the practical side right now. Okay, so nagbabago ang taste namin, ang mga kagustuhan namin. Hindi na rin kami katulad noon na matindi maglaro. Ngayon, sumasakit ng mata namin, sumasakit na rin ang likod namin pag naglalaro kami. And at the same time, given na tumatanda kami, hindi namin mapagkailang na kailangan pa rin naming maging involved sa world ng IT. Kasi number one, ang trabaho, super integrated na sa IT eh. Whether we like it or not, given that we are born as millennials, we are born as digital natives, ang computer, isang major tool na kailangan namin with our work. So this afternoon, nandito si Acer K252Q na monitor. Itong K252Q is a 24.5-inch na IPS 120Hz monitor from Acer. Itong monitor na to, hindi talaga siya gaming monitor. Ang target market ng monitor na to is yung mga working class. Tina-target niya is yung mga offices na napakaraming mga computers, yung mga work from home natin na mga kasama sa industriya. Hello to you guys. Yung mga budget na content creators. Kasi given that this is an IPS panel, is expected na yung colors na ginagawa nito acceptable sa industry. Tapos ang illumination niya is through LED. Kaya modern na rin siya. Tapos 120 Hz ang refresh rate niya. By the way, given the history of this model, baka magtaka kayo, nung una kasi itong lumabas, 75 Hz lang siya. Then lumabas yung 100 Hz. Then here we are, 120 Hz na tayo. Kaya alam, through the product life cycle of this particular model, hindi nila pinalitan yung model number. So it's still K252. Kaya lang, pag chinek mo yung specifications niya, 120 Hz pa din. This is a full HD flat panel. The color reproduction of this monitor is very nice, to be honest. Tapos yung brightness niya, it's up to 250 candelas. It's not the brightest monitor out there, but for practicality, for ease of use, and for day-to-day usage, day-to-day typical usage nating mga IT people, swak na swak to. So, ang kagandahan nitong monitor na to, yung kulay na ginagawa niya, maganda na. Ano bang nagustuhan ko dito sa monitor? First and foremost, napaka-classic na itsura niya. Hindi mo i-expect na capable siya as a gaming monitor and a multi-purpose monitor. Pag titignan mo yung design, ito yung tinatawag nila na Acer Zero Frame Design 2. So itong design na to, kumbaga, ang kagandahan nito is that very minimal yung bezel niya. Though lahat naman ng modern monitors right now, yung bezel nakatago na. Nasa ilalim, yung parang framing niya. That's called the bezel. Ito, less than an inch thick yung bezel na meron siya. So pag naka-off yung monitor, totally parang seamless siya. Parang frameless yung design niya. Pagkagandahan pa ng monitor na to, meron pa rin siyang VGA slot. Tapos, meron din siyang HDMI. Dito sa test natin na ginawa, yung HDMI port niya, kaya niyang i-produce yung 120Hz Full HD. O yung VGA slot naman, up to 75Hz ang pwede niya i-produce. So either of the two, wala ka pa ring talo. I-recommend mo man to sa tito mo, or sa tita mo, o kaya sa boss mo, siguradong hindi ka mapapahiya sa recommendation. Kasi number one, meron siyang blue light filter. Para sa aming mga tumatanda, prolong yung time na nasa harapan kami ng monitor, hindi sumasakit yung aming mga mata. Ang kagandahan pa dito, meron siyang adaptive sync. Ang unique mo man, may GPU, NVIDIA man yan or AMD, magagamit natin yung FreeSync at saka yung G-Sync technology of each respective GPU manufacturers. Ngayon, kung onboard naman ang video processor no computer na pagsasalpakan mo, okay, ilalagay mo man siya sa laptop as your secondary monitor, swak na swak pa rin tong monitor. Ano ang ayaw ko dito sa monitor na to? Well, sa first look, napakahirap maghanap ng fault dito sa monitor na to. Except that, siguro some of you might accept that, some of you might not like it kasi napaka-classic ng design niya. For the same price range, lalo na sa mga generic brands, napakaraming mas aggressive ang design. Pero, for those of you who would like classic look, si Acer K8252 is a very good contender para ilagay sa desk mo. Pero most na mga bibili ng monitors na to, they might have a hard time in adjusting their brightness, in adjusting the color to the level kung saan naaakma sa kanilang mga mata.
Ang presyo nito is below 5,000 peso only. Ang regular retail price nito sa market is 4,950 pesos. Pero dito sa Edge Computer Technologies, pag pinanood mo Ask Edge, meron tayong promo code dito sa baba. Papakita niyo lang to dun sa sales agent natin. Then, pag binili mo itong monitor on or before March 15, 2025, you will get this monitor for only 4,500 pesos.